Magandang araw po sa ating lahat. Meron lang po akong maiksing devotion na share. Sabi dito po, maging handa tayo mula sa gawa ng dyablo. Sabi po dito sa number 1, manalangin tayo. Sabi po sa Matthew chapter 26 verse 41, magpuyat kayo at manalangin upang wag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Ito yung time na yung Panginoon ay nanalangin sa Ama, sa Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay nanalangin. Sinama niya yung 3 alagad, si Pedro tsaka yung 2 pa, na anak ni Zebedeo. Tapos after manalangin ng Panginoon, bumalik siya, naabutan niya sila Pedro at pinagsabihan, sabi ng Panginoon kila Pedro, hindi ba kayo marunong magpuyat, kahit 1 oras lang, Kaya binanggit ng Panginoon na magpuyat kayo at manalangin, upang wag kayong madaig ng tukso, Ganon din po tayo, dapat kinakailangan tayo po ay nagiging handa, and tayo dapat ay nananalangin, para hindi tayo madaig ng tukso, Dapat tayo nananalangin before tayo umalis, humihingi tayo ng guidance ng Panginoon, Yun yung sinabi ng Panginoon. Ilang minuto lang naman yung pananalangin Sila Pedro nga 1 oras lang yung sinabi ng Panginoon, pero hindi pa rin nila nagawa, Siguro dahil na rin sa pagod, pero hindi excuse yun Kasi kasama mo yung Panginoon, Ganon din po tayo, Marami sa atin dating sa gawain ng Panginoon at sa pagkaaral natin, personally, hindi natin nagagawa, Hindi tayo nakakapanalangin, Nakakapanalangin na lang tayo every Sunday, So, sabi po sa pangalawa, maging handa kayo at magbantay, Kailangan po maging handa tayo at magbantay bukod sa tayo dapat nananalangin. Sabi po ng ng 1 Peter chapter 5 verse 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging handa, magpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng leon na humaatungal at gumagala na humahanap ng masisila niya, Sabi dito, maging handa daw tayo, Kasi yung kalaban natin ay hindi tao, kundi dyablo, So, kinakailangan maging handa po tayo, Sa pamamagitan ng alin, Maging handa po tayo sa pag-aaral dapat ng salita ng Panginoon. Handa po tayo, Dalawa lang po ito, manalangin and maging handa tayo, Sabi po sa baluti na kaloob ng Panginoon, kukunin lang po natin yung isa. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 17, sabi niya po rito, kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos, Ito po yun, yung salita ng Panginoon, yung banal na kasulatan, Kinakailangan natin bukod sa manalangin, kinakailangan natin mag-aral, Kasi wala tayong ibang pwedeng ipanglaban sa dyablo kundi yung salita ng Panginoon, And then yung pagiging matyaga natin. Kaya sinabi ng Panginoon sa 2, magpuyat kayo. Ang ibig niya sabihin doon, maging matyaga kayo, Dapat po maging matyaga tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, In number 1, kinakailangan po natin manalangin. Number 2, kinakailangan natin matutong mag-aral ng salita ng Panginoon. Number 3, kinakailangan sinasabuhay din po natin, yung ating mga pinag-aaralan, Kaya sinabi po, isa sa baluti, dahil ang focus po natin ay maging handa tayo mula sa gawa ng dyablo, Kaya tayo po ay una, kinakailangan din natin magpuyat. Pangalawa, kinakailangan din natin manalangin. And then, ang kailangan natin gawin, manalangin, mag-aral ng salita ng Panginoon, at ipamuhay din po natin, So, maraming salamat po sa bawat isa po sa atin, para hindi tayo masilo ng kaaway. Patuloy lang po tayo sa kalooban ng Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless.